Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito, ating tatalakayin ang tinatawag na haqiqatud dunya o ang katotohanan patungkol sa mundo. Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa mundo, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam? Makikita natin, mga kapatid, ang karamihan sa atin ay masyado nilang binibigyang importansya ang mundong ito. Masyado nilang binibigyang tuon ang makamundong bagay. Masyado nilang binibigyan ng oras ang mga makamundong bagay. Masyado nilang binibigyang prioridad ang mundong ito. Ano nga ba ang meron sa mundong ito, mga kapatid? At ano nga ba ang halaga ng mundong ito? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya qawmi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sa malapit nitong kahulugan, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ni Moses o ni Musa sa kanyang sambayanan. Ika ni Moses, Ya qawmi, o aking sambayanan, innama hadhihi al-hayatud dunya mata'. Katotohanan na ang buhay natin dito sa mundong ito, sabi niya, ay punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng palamuti, punong-puno ng anumang magagandang mga bagay. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na ito ay may hangganan. Ang lahat ng kasiyahan na ito ay may hangganan, may katapusan. Ang lahat ng palamuting ito ay may katapusan. Walang forever dito sa mundong ito. Wa innal akhirata hiya darul qarar. At katotohanan na ang kabilang buhay, al-akhirah, yun ang tunay na buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. Doon natin makikita ang kasiyahan na walang hanggan. Ang mga palamuti na walang hangganan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, mga kapatid, pakinggan natin kung papaano nilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang buhay dito sa mundong ito. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa athara fi jambi. Qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an. Faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam ma li walid dunya ma ana fi ad-dunya illa karakibin istadalla tahta ash-shajarah thumma raha wa tarakaha. Sa malapit nitong kahulugan, binanggit ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an. Sabi niya, natulog ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang banig. Na yung banig dati, mga kapatid, ay yung banig ng sinauna. Medyo matigas-tigas yung banig na iyon. Natulog ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang banig. At nung siya ay tumayo, mga kapatid, nakita ng mga sahaba na mayroong nagmarka sa tagiliran ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nila sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, law ittakhadna laka wita'an. At kung bibigyan ka namin, sabi niya, law ittakhadna laka wita'an. At kung bibigyan ka namin ng isang higaan na malambot, yung higaan na malambot, upang hindi magmamarka ang tagiliran ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sagot ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, mali walid dunya. Ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ano nga ba ang gagawin ko dito sa mundong ito? Ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta ash-shajara. At wala ako dito sa mundong ibabaw maliban na lamang na ako ay kahalintulad ng isang manlalakbay na kung saan nakaramdam ng pagod at pagkatapos siya ay sumilong sa ilalim ng puno at nagpahinga. At pagkatapos thumma raha wa tarakaha. At pagkatapos niyang sumilong at magpahinga sa ilalim ng puno, siya ay aalis at iiwan niya rin ang punong ito. Ganon nilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, mga kapatid, binanggit
ni Imam Ahmad bin Hanbal, sabi niya, ad-dunya daru amalin. Sabi niya, ang mundong ito, sabi ni Sheikhul Imam Ahmad bin Hanbal, ay isang lugar. Ang mundong ito ay lugar na kung saan dito tayo gagawa ng ating mga kabutihan. Dito tayo gagawa ng kabutihan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo gagawa ng baon. Wal akhiratu daru jaza. At ang kabilang buhay naman, ito yung lugar na kung saan tayo ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng kabutihan na ating nagawa. Faman lam ya'mal huna, nadima hunak. At ika ni Sheikhul Imam Ahmad bin Hanbal, at ang sino man, sabi niya, ika, ang hindi gumawa ng pagsamba, ng kabutihan, dito sa mundong ibabaw, pagdating sa araw ng paghuhukom, ang taong ito ay magsisisi, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Kagaya na lamang, mga kapatid, sa ibang mga taong yaon, na namuhay sila sa mundong ito ng 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, yung iba umabot ng 60, 70, 80 years. Ngunit ni minsan, mga kapatid, hindi sila gumawa ng pagsamba. Hindi nila kinilala ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, mga kapatid ko. Hindi nila kinilala ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos. Hanggang sa dumating na sa kanila ang kamatayan. Kagaya na lamang ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan. At sa mga taong yaon, sabi niya, katulad ng mga taong yaon na hanggang sa dumating na sa kanila ang kamatayan ay hindi sila gumawa ng kabutihan, hindi sila nagsamba. Hindi nila sinunod ang Allah subhanahu, hindi nila kinilala ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Panginoon, nag-iisang Diyos. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. At kapag nung dumating na sa kanila ang kanilang kamatayan, sasabihin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi irji'un. Ya Allah, ibalik mo kami sa mundo. Bakit nila hihingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik sila sa mundo? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Upang sila ay makagawa ng kabutihan. Sila ay makagawa ng pagsamba. Upang kilalanin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos. Na kung saan, ito ay hindi nila nagawa nung panahon na sila ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw, mga kapatid. Kaya hinihingi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibalik mo kami, ya Allah, upang magawa namin ang mga bagay na iyon. Ngunit anong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inyong mga salita, ang lahat ng mga bagay na sinasambit ninyo, sa ngayon ay wala nang maidudulot sa inyo, hindi na makakatulong sa inyo. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng inyong mga sinasabi ay pawang kasinungalingan. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid, kung ayaw natin mapabilang sa mga taong yaon na nagsisi hanggang sa dumating sa kanila ang kamatayan, doon pa sila nagsisi at hihingin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik sila sa mundong ibabaw. Kung ayaw natin mapabilang sa kanila, mga kapatid, ngayon pa lamang, mga kapatid, kapag napapanood mo ang bidyong ito, mga kapatid, magbalik loob ka ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Itama natin ang ating mga kamalian at kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang nag-iisang tagapaglikha, tagapagbiyaya, ang nag-iisang Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy tayong gabayin sa Islam. At mga kapatid namin na hindi pa Muslim, hingin ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay gabayin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kanyang landas. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.